Sa mga kababayan kong kabataan, sa bawat pintig ng oras, ramdam ko ang paglapit ng aking wakas. Hindi ko ito kinatatakutan, ngunit ang bigat ng aking nararamdaman ay hindi maikukubli. Ngayon, hayaan niyong dalhin ko kayo sa huling araw ng aking buhay. Isang araw ng lungkot, pagmumuni at pagmamahal sa inang bayan. Disyembre 29, 1896, alas 6 ng umaga. Sa unang sinag ng araw, dumating si Senyor Mataix. Nagpaalam siya upang kapanayamin ako. Walang pag-aalinlangan akong pumayag, sapagkat nais kong iparating sa mundo ang dahilan ng aking sakripisyo. Ngunit agad na sinundan ito ng pagdating ni Kapitan Dominguez. Bit-bit ang hatol na kamatayan. Habang binabasa niya ang mga salita, bawat isa'y tila patalim na tumatago sa aking puso. Ang buhay ko'y matatapos na. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang landas na pinili ko. Alas 7 ng umaga, ako'y inilipat sa selda ng kamatayan. Isang malamig at walang buhay na silid. Dumalaw si Padre Sadera. Nagdala ng estatwa ng banal na puso ni Jesus at medalya ng mahal na birhen. Ngunit tinanggihan ko ito. Ako'y hindi panatiko ni Maria, Padre, ang sabi ko. Hindi ko minamalit ang pananampalataya, ngunit nais kong manatiling tapat sa sarili kong prinsipyo. Alas 8 ng umaga. Sa gitna ng katahimikan, nakatagpo ako ng munting ginhawa, isang tasa ng gatas at kape na pinagsaluhan namin ni Padre Rosel. Dumating sina Teniente Andrade at ang hepe ng artilya upang magpaalam. Sa bawat bisita, ako'y nagpapasalamat. Ngunit ang lungkot ng pag-iisa ay bumalot sa akin. Sinulat ko ang isang liham upang anyayahan ang aking pamilya. Nais kong makita ang kanilang mga mukha sa huling pagkakataon. Alas 4 ng hapon, dumating ang aking ina. Nang makita ko siya, ako'y lumuhod at sa gitna ng aking mga luha, humingi ako ng tawad. Inay, patawarin mo po ako sa lahat ng hirap na dinulot ko sa inyo. Ang aking nasambit. Isa-isa ring dumating ang aking mga kapatid. Sa bawat isa may inaabot akong alaala. Isang libro, isang pares ng sapatos, isang pangako. Bawat paalam ay tila mga sugat sa aking puso. Alas 9 ng gabi. Habang nag-iisa sa dilim, kinuha ko ang papel at panulat. Sinimulan kong likhain ang aking mi ultimo adyos. Sa bawat salita, binuhos ko ang lahat ng kirot, pagmamahal at pag-asa. Hindi ko alam kung mababasa ito ng aking bayan, ngunit ito ang aking huling alay. Maingat kong itinago ang tula sa loob ng isang lampara. Disyembre 30, 1896, alas 5 ng umaga. Nagsulat ako ng liham para sa aking mga magulang. Sa aking puso, nadarama ko ang kanilang lungkot at pangungulila. Nagbasa ako ng Imitation of Christ at nagmuni. Nang dumating ang oras upang maglakad patungo sa bagong bayan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang paligid ay puno ng sundalo, ngunit tila ang buong kalikasan ay umiiyak kasama ko. Alas 7 ng umaga, tumayo ako sa harap ng mga baril, tila nagpapaalam. Sa huling sandali, tumingala ako sa langit at sinabi, tapos na. Sa sumunod na saglit, narinig ko ang putok ng mga baril. Ang araw ay sumilay sa silangan. Bumagsak ako, ngunit ang huling tanawin ko ay ang liwanag ng araw. Liwanag ng pag-asa para sa bayan. Mga kabataan, narito ako ngayon sa inyo. Hindi upang humiling ng luha, kundi upang pag-alabin ang inyong mga puso. Ang buhay ko'y natapos, ngunit ang diwa ng kalayaan at pag-ibig sa bayan ay mananatili. Huwag niyo akong kalimutan. Ituloy ninyo ang laban para sa ating bayan. Ako, si Dr. Jose Rizal.